Alright, Reaction TV Base, nagbabalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction ha. Ayan po, nakikita po ninyo sa screen, Miss Trixie Cruz Angeles. Naku po, pinadala na po ng sulat ng TRICOM. Nagpadala na po ng sulat yung TRICOM O yan this is reference to the privileged speech of Representative Robert H. Barbers delivered in the plenary on 04 December 2024 and 16 of December 2024, copies of which are attached hereto. In this regards, ayan po, the joint committees comprising the Committee on Public Orders and Safety, Information and Communication Technology, Public Information, invite you to the joint inquiry to share your knowledge and experience with social media with the end in view of promoting accountability, authenticity, and digital well-being. The hearing shall be held on date, time, and place indicated hereunder on February 4, 2025, Tuesday, 9:30 a.m., Speaker Nograles Hall, ground floor, South Wings, Annex Building, House of Representative, Batasan Hill, Quezon City, Metro Manila. So, naimbitahan po ang ating inaangahan at napakagaling na attorney. Hindi po siya tinawag na attorney Tinawag po siya Miss Trixie Cruz Angeles. Hoy, Dan Fernandez. Attorney to, hindi siya hindi siya, sino ba yung pumirma? Yan, si Dan Fernandez. Walastik ka, Dan Fernandez Pinirmahan mo yan. Hindi mo tinignan kung attorney yan Dan Fernandez. Wala ka respeto sa attorney. Okay lang yan, okay lang. Pagpatuloy niyan, maganda sa kalusugan yan. Diba? Diba? Tingnan nyo, Miss Trixie Angeles. Di ba niya alam, attorney to? Hindi mo ba pwedeng ipasulat dito, Dan Fernandez? Attorney Trixie Cruz Angeles? Mahirap bang isulat yung attorney? O dahil hindi ka attorney, medyo insecure ka ba? Tanong lang yan. Hoy, Dan Ungol. Diba? Yan Ayaw nyo ng ayaw nyo mapulaan. Ayaw nyo mapulaan, ayaw nyo yung mga vlogger na hindi pabor sa inyo. Tanungin mo si Tamba. Tanungin mo si Tamba, baka may vloggers din yan. Si Tamba, yung amo mo. Merong isang kalbong bakla na pag ginagisan mo ng 1,000, magdadaldal na yan. Magmumura na yan. Di ba? Ito po, pakinggan po natin ito. Pakinggan natin ito. Yung text mo kay... Yung text mo kay Cassandra Ong. Sabihin mo kay Cassandra Ong, i-delete na niya. Di umano, may text ka dun Totoo ba yun? May text ka? Wala kang text kay Cassandra? Pakitanggal po yung text record in aid of the legislation. Di mo ba? Pakinggan mo to Hoy, Danungol. Pero po, bago po natin ipagpatuloy ang napakaganda nating reaction video, ayan po mga ka-reaction, tayo lamang po ang YouTuber at YouTube channel na pinasulat po ang pangalan ng ating Pangulong Duterte sa kanyang nakuhang silver play button, Mag-subscribe na po kayo, baka maubusan po kayo ng slot. Mapapasakamay po ng Pangulong Duterte yan. Pupunta po tayo ng Davao. Ibibigay ko sa kanya yan. Yan. Isang simbolo lang ng pasasalamat. Subscribe, like, and share. Share. Share ang ating video. Yun. Pinompost ko po yun, Alright. Pakinggan mo to. Dan, pakinggan mo to, masyado kang nagpapahalata ka Mantagin mo yan. Hindi mo sinulat, Attorney Trixie Cruz Angeles. Sinulat mo, Miss Trixie. Okay lang naman, Miss. Di ba? Wala pa bang asawa si Ma'am Trixie? Wala pa? Dear Miss Angeles, di ba? Takot ka bang tawaging attorney? Di ba attorney ka rin? Attorney Google nga lang. Di ba? Attorney to Opo, attorney siya. Attorney si Dan Fernandez po, attorney din. Gamit niya Google. Ito po pakinggan mo to.
Dan, makinig ka dito. Oh. Oh, ito ah. Tatlong komite sa Kamara ang magsasanib puwersa upang ilunsad ang investigasyon laban sa mga nagpapakalat na fake news at disinformation sa social media. Pangungunahan ito ni House Committee on Public Order and Safety Chairperson nito na si Santa Rosa City Representative Dan Fernandez kasama ang House Committees on Public Information at Information and Communications Technology. Nakapagsagawa na ng closed-door meeting ang Tri-Committee para sa briefing ng mga kinatawan ng social media platforms gaya ng TikTok, araw ng Lunes, January 27. Sa susunod na linggo, nakatakdang magsimula ang unang public hearing ng TRICOM. Di ba? TRICOM, dati 4SAM. Ngayon, 3SAM na lang. Meron silang Quadcom, Quintacom, 5 po yun, Quintacom. Meron silang Tuwadcom, Lintacom, ngayon, 3SAM. Magaling po ang ating kongreso. Congratulations po sa bagong committee ha. Yung committee 3SAM. Sino kaya mga kasama dito? Siguro, hula ko lang to. Kasama siyempre si Dan Fernandez, si Benny Abante, yung lumalabas ang dila. Tapos si Paduano, kasama ba dito? Si Paduano? Oh, kasama yan. Oh, di ba? Kasi itong investigasyon na to kasi merong final sa akin ng mga 60 mga mga house bills, and meron din privilege speech si Congressman Ace Barbers, at merong resolution na i-final din. So kung titingnan mo, sama-sama siya, hindi lang siya yung mga creation of mga content na talagang nagkakaroon ng false information na nadi-disseminate nila. But of course, yung digital literacy as well. Alam mo, Dan, nagpapahalata kayo. Nagpapahalata ka, Brett, nagpapahalata kayo. Meron mga vloggers. Si Bobong Marcos, merong vlogger yan. Tsaka si Tamba, meron din mga vloggers na nagbablog para sa kanila. Pero ang problema, yung mga vloggers na hindi bayaran, na katulad namin, hindi nyo kinakaya ang power. Hindi nyo kinakaya ang power namin eh. Ngayon, gusto nyo magka-hearing kayo pagdating sa fake news? Fake news? Di naman kami nagdadala ng news. Hindi, nagre-react lang kami. Reaction na. Oh, bawa may ginawa ka. Tinext mo si Cassandra Ong. Halimbawa lang, totoo bang tinext mo? Hindi. Okay, halimbawa tinext mo si Cassandra Ong. Nag-react ako. Sasabihin ko, putang ina naman, ba't tinext mo? Bawal yan, oh. Masama ba yun? Napamura ako. Dahil mali yun, ba't tinext mo? O halimbawa, totoo bang kinausap mo si Grialdo? Hindi. O, halimbawa, hindi mo kinausap si Grialdo. Pero sabi ni Grialdo, kinausap mo. Gago yata ito, ba't kinausap si Grialdo? Bawal yun, oh. Mali ba yun? Nagre-react lang kami. O ngayon, sinasabi mo na naman, educate? Sinong nagsabing meron kayong karapatang mag-educate sa amin? Diba, merong ano dyan eh, merong tinatawag na cyber-libel law. Merong tinatawag na libel law. O, kulang pa ba yun? Kulang yung batas na yun? O baka pagtatawanan ka na naman ni ano yan, ni Atty. Topacio. O, bumaba na naman kayo, baka wala na naman sa ulog yan. O, pati si Atty. Trixie Cruz Angeles niyan, may istorbo. O, baka yung time niya ha, dyan ha. Gusto natin magkaroon ng code of conduct ang ating mga social media platform users, no? Second, magkaroon ng disiplina, yung responsible use of these platforms, no? Just like the other tri-media, yung ating traditional media, kayo ay covered by the rules and regulations of the KBP. Yeah. So dapat magkaroon din tayo ng parang ganun dito sa social media.
Magkakaroon ng rules and regulations sa social media, ganoon. Anong rules and regulation? Freedom of speech? Freedom of speech nga eh. Di ba? Yung freedom of speech, kaya nga freedom eh. Magagawa mo lahat ng gusto mo. Masasabi mo lahat ng gusto mo sabihin. Freedom nga eh. Kaya lang, meron tayong batas na nag-aakda kapag kinross mo yung line, makakasuhan ka. Pwede kang idemanda. Tama? Pero free ka. Free ka na gawin mo lahat yun. Pero kung i-regulate mo ngayon yan, wala nang freedom yun. Regulated nga eh. Di ba? Oh, ito, pakinggan natin ito ha. Oh, makinig ka Dan ha. Huwag kang tutulog-tulog sa pansitan. Maya-maya mag-google ka lang dyan. Pahabain niya ng kaso para makuha niya lahat. Ito si Dan Fernandez, oh. Sabi niya, ito, verbatim quote to. Maiksi lang po ito. Please bear with me. Sabi niya, we are giving you the opportunity. The fastest way. He was addressing my client. Hindi, halimbawa lang to ha. Dan, vlogger ako ha. Vlogger ako. Ngayon, pag sinasabi kong, pag nagsasalita ka, bakit parang umuungol ka? Masama ba yun? O, di ba? Masama ba? Hindi masama yun. O, si Nardong Putik nga, tinawag na Nardong Putik eh. Pag napupunta siya sa putik, nagkakaroon siya ng kapangyarihan eh. O. Di ba? O, ikaw, tinawag ang Dan Ungol. Kasi pag nagsasalita ka, parang may ungol. O yung, ganun, o ganun, o. Here kasi in aid of legislation kami. But of course, certain lawyers, no, law firm, siyempre gusto nila mahabang proseso sa korte, di ba? Oh. You know that. Because ano yan, may bayad ng lawyers eh, di ba? I want to give Miss Cassandra Lee this Republic Act 6981 para for her to contemplate while she is in our custody. Kasi, basahin mo mabuti to. We are helping you. Huwag kang maniwala sa lawyer mo. I mean, let's face it. They want to prolong your cases. Why? Of course, we know that. Kaya si Atty. Topacio, alam mo naman si Atty. Topacio. So now, it's our time to get even. Can you imagine using the legislative bully pulpit to get even? Pahabain niya ng kaso para makuha niya lahat ng pera mo. That's why I challenged him and I challenge him again. Dan, huwag kang magtago dyan sa likod ng parliamentary privilege. Ulitin mo yung sinabi mo rito. Ulitin mo sa harapan ko. Tignan natin kung ano mangyayari. Ito wag eh. Ayaw magsalita pag nasa labas. Nagtatago doon sa privilege niya. Oh. I challenge him again. Dan, harapan. Sige, sabihin mo sa harap ko yan. Huwag ka namang matakot sa akin. Ang liit-liit ko. May problema pa yung tuhod ko. Pero, ulitin mo sa harap ko. Huwag yung nagtatago ka dyan, tapang-tapang mo pag nasa kongreso ka eh. Ayan, hinamo na ni Atty. Topacio. Okay, may Inulit ko. katanungan yung ating media friend. Okay, may katanungan. O, di ba, o. Tapang-tapang mo daw doon pag nandiyan ka eh, o, di ba? Oo, ngayon. Pinagtitripan ninyo yung mga vloggers, gano'n. I-regulate nyo yung mga vloggers. Ayos din kayo eh, no? Asan yung freedom of speech dyan? Ba't umaaray kayo? Oh, pag mayroong mga vloggers, barbers, pag may vloggers na sumisira sa pangalan mo, ito, pakinggan mo to, barbers, ha? Pakinggan mo to, makinig ka, huwag kang anganga dyan. Kaya napagkakamalang kang anganga kayo, makinig ka. Na mga kalabisan, na mga kasama nyo dyan. Hindi pa ako nakakapag-umpisa kong. Dahil aminado naman kayo, kalabisan din yung ginagawa ng ibang kasama nyo dyan. You know, we would want people to respect us. Sana yung ginagawad nating respeto sa ating kapwa. Yung ibang kasama nyo talaga, arguably talagang they cross the line, sa mga pagtrato po nila sa mga resource person na iniimbita dyan. And with that, Happy New Year, Kong. Hindi ka drug lord. Walang maniniwala na drug lord ka. Oo. Sarkasam yun. Wala raw maniniwalang drug lord ka. Si Barbers. Wala stick ka rin,
Kung gusto nyong respetuhin kayo ng taong bayan, mga quadcom, tricom, kintakom kayo, kung gusto nyong respetuhin kayo ng taong bayan, respetuhin ninyo yung mga tao na dyan. Huwag nyo silang binubuli-buli. Oo, binubuli-buli nyo sila eh. Oo, tingnan mo ginawa mo, Dan Fernandez, kay Cassandra Ong. Oo, sinasabi mo kay Atty. Topacio, huwag makinig si Cassandra sa lawyer niya. Oh, di ba? Mali yun. Di ba? Dahil meron kayong tinatawag na ano dyan, parliamentary privilege. Pantagin mo yan, iimbitahan mo yung isang attorney. Ang tagal niyang pinag-aralan para matawag siyang attorney. Hindi mo tinawag na attorney. Di ba mga kareaksyon? Hindi tama yan, kaya nga hindi sila nire-respeto ng taong bayan. Hindi sila nire-respeto kasi yung ginagawa nila sa mga resource person at ginagawa nila sa mga taong iniimbestigahan nila, talagang napapahiya mga kareaksyon. O isa ha? Si Mark Guban, tsaka si Taguba, saan sila nakatitin ngayon? Saan? Sa Kongreso? Convicted ang mga yan. Si Colonel Grijaldo, dahil hindi siya sumasagot siya, ayaw yung sagot niya eh. Ang sagot niya, yung self-incrimination. Ayaw nyo. Saan niyo siya dinala? Doon, sa kulungan. Hindi pa pambubuli yun? Isang kernel, mayroon namang space dyan sa Kongreso, sinagad yung disrespect sa kanya. Kinulong nyo sa kulungan dahil ayaw nyo yung sagot niya. Yung self-incrimination. O may guilty siya, eh di kasuhan nyo. Bakit patuloy ang pag-ano ninyo, pagpapahirap sa mga resource person, tsaka mga witnesses? O si Dr. Zulaika Lopez. No, ito, pag-uusapan natin yan. Ito po mga kareaksyon ha. Maganda tong reaction video natin to. Kasi hindi na pumapayag ang taong bayan sa kalabisan at pagmamalabis ng mga taong ito na tayo naman ang nagbibigay ng sahod sa kanila. Tayo ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga inutil na yan. Oo, pag ganyan to ha, makinig kayo dito mga Tricom. President Sara Duterte. Kaugnay po ito sa alegasyong ginamitan sila ng puwersa ng kampo ng Vice Presidente noong inilipat ng ospital ang Chief of Staff ni Vice President Duterte. Saksi, si Rafi Tima. Kuha ito Nobyembre noong nakarang taon nang pilit ilipat sa St. Luke's Medical Center si Atty. Zulaika Lopez mula sa Veterans Memorial Medical Center. Ang paglipat, pinangunahan mismo ng boss ni You know, nakita niyo yun? Nakita niyo, ulitin natin ha. Kung paano binasto si VP Sara Duterte. Ngayon, oy, Marbil. Isa ka pa, Marbil ha. Panoorin mo to. Inaano mo pa na pinabayaan mo pang magsampa ng kaso itong mga tauhan mo, Marbil ha. Panoorin mo to, Marbil. Ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang patong-patong na reklamo ng QCPD laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay po ito sa alegasyong ginamitan sila ng puwersa ng kampo ng Vice Presidente noong inilipat ng ospital ang Chief of Staff ni Vice President Duterte. Ang nagsampar pa ng kaso, itong mga pulis na gustong kunin si Dr. Zulaika, sila po magdi-deliver sa kanya doon sa ospital. Pero hindi pinagkatiwalaan ni VP Sara. Baka hindi dadalhin sa ospital. Ngayon, sila pa yung nagreklamo ha. Pakinggan po ninyo to. Ha? Pahiya dito si Marbil eh. Saksi, si Rafi Tima. Ayan o, sinasarado o. Nakita ninyo mga kareaksyon? Sinasarado o. Tingnan ninyo ha. Hindi po nila nire-respeto ang Vice Presidente sa panahong yan. Kaya tayo talagang nasaktan dyan eh. Nasaktan tayo dyan. Ngayon, sila pa yung nagreklamo ha. Pakinggan po ninyo to. Ha? Pahiya dito si Marbil eh. Saksi, si Rafi Tima. Ayan o, sinasarado o.
Nakita ninyo mga kareaksyon? Sinasarado, oh. Tingnan ninyo, ha? Oh. Hindi po nila nire-respeto ang Vice Presidente sa panahong yan. Kaya, tayo talagang nasaktan dyan, eh. Nasaktan tayo dyan. Nasaktan tayo. Vice Presidente yan. Binabastos ninyo. Oh. Kuha ito Nobyembre noong nakarang taon nang pilit ilipat sa St. Luke's Medical Center si Atty. Zuleika Lopez mula sa Veterans Memorial Medical Center. Ang paglipat... Oh, nakita ninyo? Nakita ninyo yung kawalang yan ng mga pulis na to? Nakita po ninyo mga kareaksyon? Muntik nang inipit ang ating Vice Presidente. Muntik nang inipit, ha? Pinangunahan mismo ng boss ni Atty. Lopez na si Vice President Sara Duterte kasama ang ilang opisyal ng PSG na nakadetail sa bise. Sa kaguluhan, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Jason Villamor, Chief ng QCPD District Medical and Dental Unit, na itinulak, sinigawan at ginamitan daw siya ng puwersa ng kampo ni VP Sara. Si Police Lieutenant Colonel Villamor ang napag-utusan noon na dalhin si Atty. Zuleika sa VMMC matapos sumama ang kanyang pakiramdam habang nasa detention facility ng Kamara. Dahil sa insidente, sinampahan ni Lieutenant Colonel Villamor ng reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion. Oh, itong mga pulis na to, sila pa ang napakakapal ng pagmumukha nila na magsampa ng kaso sa ating Vice Presidente. So ano nangyari, Marbil? Panoorin mo to. Ba't pinabayaan mo magsampa ng kaso mga to? Sa bagay, karapatan nila yun, di ba? Oh, sorry na, Marbil, ha? Karapatan nila yun. Sa Vice President Sara, isang Colonel Raymond Dante, Pitina La Chica at mga Janet Jane Does. Ang reklamo dinismiss ngayon ng City Prosecutor's Office ng Quezon City. Sa desisyon, sinabi ni Quezon City Prosecutor Vimar Barciliano na sumobra si Villamor sa pag-discharge ng kanyang kapangyarihan. Hindi raw niya napatunayan na siya ang may otoridad sa kustodiya ni Atty. Zuleika. Ang paninigaw at pagtulak ng mga akusado, reasonable din daw ayon sa ebidensyang nakita ng mga prosecutors. O di ba? Pipikapin nila si Atty. Zuleika Lopez. Ha? Pipikapin nila, mga kareaksyon, hindi na patunayan dito na sila ay mayroong karapatang pikapin siya. Ha? Ayan o, pakinggan nyo, ha? Sa desisyon, sinabi ni Quezon City Prosecutor Vimar Barciliano na sumobra si Villamor sa pag-discharge ng kanyang kapangyarihan. Hindi raw niya napatunayan na siya ang may otoridad sa kustodiya ni Atty. Zuleika. Oo. Mandagin mo yan, ang kukuha sa'yo, hindi naman napatunayan na meron silang karapatan. Ha? Meron silang, sila ang dapat kumuha sa kanya doon. Wala silang masasabi natin, jurisdiction. Ha? O ito, ha? Pag-discharge ng kanyang kapangyarihan, hindi raw niya napatunayan na siya ang may otoridad sa kustodiya ni Atty. Zuleika. O, kukunin niya si Atty. Zuleika, mga kareaksyon, at hindi niya napatunayan na meron siyang kapangyarihan sa kustodiya. Bakit nakarating sila doon, Marbil? Bakit nakarating sila doon at pipikapin nila si Atty. Zuleika? Pwede po bang i-demanda yung mga pulis na yun? Pwedeng i-demanda? Sa ginawa nilang yung power na ginamit nila nung panahon yun, pwede kayong i-demanda sila? Ang paninigaw at pagtulak ng mga akusado, reasonable din daw ayon sa ebidensyang nakita ng mga prosecutors. Wala rin daw ni isa sa mga witness ng complainant ang nag-corroborate sa mga ginawa niyang akusasyon. Hininga namin ng pahayag si Police Lieutenant Colonel Villamor at ang QCPD pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi. Mga nagpakilalang turista na huling kumukuha ng litrato at video ng barko ng Philippine Coast Guard sa Palawan. Sa isang video, makikita pa ang isa na kinukunan ng barko ng PCG na paalis galing sa naval base papuntang West Philippine Sea. Ayon sa ilang residente, nagtaka sila sa kakaibang kilos ng Yan na naman eh. Spy na naman yan eh. Huwag natin pag-usapan yan, spy. Diba? Spy nga yung mga yun. Dapat bantayan ninyo yung mga yan ng undercover. Di natin pwedeng ipalabas sa ganyan. Undercover nga dapat yan eh. Balikan natin. Yung mga alipores ni Marbil. Mantagin mo yun ha.
na basura po yung kaso laban sa VP Sara Duterte natin. Ngayon mga ka-reaction, payang-paya po itong si Marbil tsaka yung alipors niya. Kasi ano na lahat na sila Lahat na sila, ginigipit na si VP Sara nung panahon yun. Talagang ginigipit na nila, lahat sila. Ibig ko sabihin ginigipit, nagtulong-tulong na, police, talagang ready nilang ipitin si VP Sara Duterte. Ready nilang ipitin. Pasalamat kayo, pasalamat kayo. Malamig ang ulo ni VP Sara nung panahon yan. May sinampal na yan, may sinampal na. Kuha ito no. Isipin po ninyo yung katarantaduan ng mga yan. Kawalang respeto. Sino man na nag-utos sa kanila, gagawin nila lahat, kahit vice president pa yan, hindi nila i-respeto yan. Hindi sila titingin na, ay, vice president yan. Dapat nating respetuhin yan. Dapat nating medyo igalang. Hindi. Nandiyan ang vice president, sinasarado nila. Talagang gigil na gigil sila. Sinasarado talaga nila. Sinasarado nila, Di ba mga ka-reaction? Ganyan ang ginagawa po ng mga taong napag-utusan lamang. Hindi po natin sila sinisisi, yung mga pulis na yan. Hindi natin sinisisi yan. May nag-utos dyan sa mga yan. Ngayon, nung nagdemanda sila, ang tanong natin dyan sa nagdemanda, sino ba yung nagdemanda dyan? Yung nandyan. Napag-utusan ka rin bang na idemanda si VP Sara Duterte? Tanong lang. Yung mga nagdemanda, yung mga nandyan na kukuha kay Atty. Zulaika, hindi naman gagalaw ang mga yan kung walang nag-utos sa mga yan. Hindi gagalaw yan. Kaya hindi tayo pwedeng uminit ang ulo sa mga yan Kaya lang, yung talagang gigil na gigil sila, yung parang talagang, ano talaga sila, yung gigil na gigil. Bakit ganyan kayo? Kahit na pag-utusan kayo, hindi nyo dapat ginagawa yung mga ganyang aksyon. Lalong-lalo na, vice president yan. Wala na ba talaga yung utak na respeto, na pagtingin, nagpagbigay ng respeto sa isang vice presidente? Yung talaga nag-utos sa inyo, pinakinggan ninyo, hanggang magdemanda pa kayo? Sinong napahiya ngayon? Sinong napahiya? Di ba? Hindi nyo alam ang batas? Di ba law enforcer kayo? Hindi nyo alam ang batas na kayo pala ang lumabag, na kayo pala ang sumobra. Grabe po mga ka-reaction Sobra po ang mga taong ito sa ginawa nila sa ating VP Sara Duterte. Kaya naman, kung sino man po ang may awak doon sa kaso na pinagsampahan ng kaso ng mga pulis na ito, talagang saludo po kami sa inyo. Napakagaling po ninyong bumalanse at hindi kayo na-impluwensyahan ng gobyernong ito. Tinayuan nyo po kung ano yung tama. Tinayuan nyo kung sino talaga ay naapi. Tinayuan nyo kung sino talaga ay naagrabyado at ng agrabyado. Di ba? Marbel, hindi sila adik hindi sila adik. Nagpapahaba lang ng oras. Marbel, hindi sila mga adik Nagpapahaba lang ng oras.